Isa pa sa mahalagang konsepto sa mole ay yung tinatawag nating mole ratio. So kapag ganito yung mga topic, ratio. Kapag ganito yung mga topic, kailangan meron tayong scientific calculator and periodic table of elements kasi magkakalculate tayo mamaya. Okay? So ang mole ratio, consider muna natin yung isang reaction which is yung Haber process. Ito yung Haber process, meron tayong N2 which is nitrogen gas reacting with 3 moles of hydrogen gas to produce 2 moles of ammonia. Okay? So again, mole ratio to. So binabasa natin to using moles, not molecules. Alright? So ngayon, yung mole ratio ng reactant tsaka ng products is given by this. 1:3:2. Saan galing itong mga number na to? Ito lang yung mga coefficient nitong nasa reaction natin. Okay? So ibig sabihin, 1 mole of nitrogen, 3 moles of hydrogen, 2 moles of ammonia. Okay? So now, yung stoichiometric relationship na i-consider natin as another conversion factor is given by this. 1 mole of N2 over 2 moles of NH3. Saan natin ito nakuha? Nakuha natin yan doon sa balance chemical equation ng Haber process. Ano nga yun? Meron tayong N2 reacting with 3 moles of H2 to produce 2 moles of NH3. Kapag hinahanap natin yung gantong klaseng relationships, kailangan balance palagi yan. Alright? Dapat balance palagi yung chemical equation natin. Now, may tanong dito. Can you name other stoichiometric relationships? Pwede. So, dito sa first relationship na na-establish natin, ginamit natin yung relationship between N2 and NH3. Pwede rin between H2 and NH3. So, gawin natin siya. Meron akong 3 moles of H2 over 2 moles of NH3. Meron pang isa. So, nagamit na natin relationship between N2 and NH3, H2 and NH3. Pwede rin between reactants. So, pwedeng N2 and H2. So, 1 mole of N2 over 3 moles of H2. So, meron tayong 1, 2, 3 conversion factors. Pero, pwede nating baliktarin yan. Okay? Pwede nating i-switch yung mga yan. Palitan natin or gawin nating denominator yung numerator and vice versa. So, in that case, meron tayong 6 possible relationships. Okay? So, paano ba natin ginagamit itong mole ratio? Sige, number 1, try natin tong example na to. Consider the Haber process. Determine the mass of nitrogen gas needed to produce 4.77 million kilograms of ammonia. Now, isulat muna natin yung chemical, yung balance chemical equation ng Haber process. Merong 1 and 2. Sulat ko na rin yung 1 para mas makita natin. Pero by convention, hindi natin yan sinusulat. Plus 3H2 to produce 2 NH3. Now, maaring isipin natin na, okay, madali lang siya kasi i-convert ko lang yung mass ng ammonia dun sa mass ng nitrogen. So, pwedeng ganito yung maging solution nyo kasi dyan. 4.77, ibig sabihin ng million times 10 to the 6, no? 4.77 times 10 to the 6 kilograms of ammonia. And then, gamit ako ng mole ratio, ammonia nasa baba, N2 nasa taas, yung 1 and 2, nagpo-produce ng 2 NH3 para makancel yung NH3. And then, makukuha ko ngayon si mass of N2. Ito, this is wrong. Okay? Hindi dapat ganyan yung gagawin natin. Hindi natin pwedeng directly convert yung mass nitong isang to, which is ammonia, into the mass of N2 just by using the mole ratio. Meron tayong nakakalimutan dito sa ganitong klaseng solution. Nakakalimutan natin si molar mass. So, kailangan natin palagi si molar mass. So, ganito yung thinking natin dapat dyan. So, meron akong mass of NH3. Yan yung given sa atin. Now, i-convert ko yung mass ni NH3 sa mole of NH3. Okay? Anong gagawin ko dyan? Mole stoichiometry lang yan. Alright? Now, kapag nakuha ko si mole ng NH3, convert ko siya ngayon sa mole ng N2 gamit yung mole ratio. After kong i-convert si mole ng NH3 kay mole of N2, pwede ko nang makita si mass of N2. So, yun yung series of steps na susundin natin. So, again, solve natin to. Meron akong 4.77 times 10 to the 6 kilograms of ammonia. Dahil gagamit ako ng molar mass, dapat i-convert ko muna si kilograms kay grams.
So, alam ko na 1 kilogram is equal to 1,000 grams. So, ang ginagawa natin dito, yung factor label method. Gusto kong matanggal itong mga units na to and then matira si desired unit. Okay? So, natira ngayon si grams. Ngayon, i-convert ko na yung mass ni ammonia kay mass or kay mole of ammonia. Paano yun? Gagamit ako ng molar mass. Okay? Dapat si grams nasa baba, si mole nasa taas. Now, yung 1 mole ng ammonia is equal to 17. Gamitin natin yung 17. Okay na yan. 17 grams of ammonia. So, magka-cancel si grams. Magka-cancel si grams. Matitira mole of ammonia. Alright? Now, sa nanggaling sa 17 kay NH3. So, ito, calculation lang to ng molar mass. Molar mass ng nitrogen is 14. Hydrogen is 3. Hydrogen is 1, pero tatlo siya. 1 times 3 is 3. 14 plus 3 is 17. Okay? Kaya meron tayong 17. Now, successfully na-convert natin si mass of ammonia kay mole of ammonia. I-convert naman natin si mole of ammonia kay mole of N2. Paano? Doon na tayo gagamit ng mole ratio. Alright? So, multiply natin to. Gusto ko yung mole of NH3 nasa baba. Tapos yung mole ng N2 nasa taas. Okay? And then, based dun sa ating reaction, 1 mole of N2 produces 2 moles of NH3. So, magka-cancel ngayon si NH3. NH3, tanggalin ko na rin tong mga mole na to. Ano yung matitira? Mole of N2. Ibig sabihin, successfully, na-convert natin si mole of NH3 kay mole of N2. Alright? Now, meron akong mole of N2, ko-convert ko naman siya kay mass of N2. Convert natin using the molar mass. Okay? So, dapat yung mole nasa baba, yung mass nasa taas. Okay? Ang gagamitin natin dito, yung molar mass ng nitrogen gas. So, 1 mole of nitrogen gas is about 28 grams of nitrogen gas. And galing yung 28 dun sa N2. Di ba yung N2, dalawang nitrogen. So, 14 times 2 is equal to 28. So, magka-cancel ngayon si mole tsaka si mole. Anong matitira? Mass of N2. Ito ba yung desired unit natin? Yes, kasi anong hinahanap? Mass of nitrogen gas. Alright? So, math lang to. No? 4.77 times 10 to the 6 times 1,000 divided by 17. And then you divide everything by 2. And then you multiply the answer by 28. So, solve natin siya. At ang answer dapat natin is 3.92 times 10 to the 9 grams. Grams na siya. Grams of N2. Okay? So, yan yung answer natin.